Guys, magandang umaga. Lalo na sa mga diehard supporters ni Duterte, sa mga DDS vloggers. Samahan ninyo ko. Nandiyan na si Duterte. Umuwi na. Manghingi tayo ng biskwit. Hindi yan madamot. Mapagbigay yan. Noon pa yun. Mga presidente pa. Tara, sama na tayo. Mga DDS vloggers. Akong bahala. Pakita natin sa taong bayan at tayo po ay supporter ni Duterte. DDS tayo. Bakit mahiya kayo? Siguro hindi kayo DDS, kaya mahiya kayo, may ginagawa kayong kabalaghan. Kung ayaw nyo, ako na lang. Balitaan ko na lang kayo. Guys, ano pa ang nangyari guys? Pinauwi na si Duterte pala. Nagpunta ko sa bahay nila. Hinahanap yung nagkidnap sa kanya. Ang nagpapakulong sa kanya, hinahanap niya. Para malaman nyo, panoorin niyo. Kinakabahan na ang kabilang kampo. Pati si Saldico wala na. Si Romualdez mag-resign na. Pero sandali lang guys. Magtanong tayo ulit sa taong bayan. Kung ano katotoo. Ayun pala. Si Martin Romualdez o si Saldico, dalawa lang sila ang nangnakaw ng pera ng taong bayan. Sino nagsabi? Dante Marcolita. Nandiyan na sa Senado si Dante Marcolita. Ang kasama niya si Bato. At saka yung mga kasamahan niyang nung senador pa sila. Pakinggan natin kung anong mga babalita nila. Mga kababayan. Totoo pala na si Saldico palihim nga paalis dito sa bansa. Pati si Romualdez. Kasi nalikom na nila ang lahat ng pera ng buhis ng taong bayan. Paano ang mga mambaba ang mga tao, yung kagaya nating mamahirap? Huwag nilang sabihin na tayo kahit mahirap hindi tayo nagbigay ng buhis. Nagbigay tayo diba? Yun nga mga kababayan. Duterte tayo. Sara, malapit na. Malapit na mag-eleksyon presidente. Huwag niyong sayangan. Iboto natin. Suportahan natin. Para magtagumpay. No? Pati sa iyang kung sino ang vice niya. Pero sandali lang mga kababayan. Pa tayo kung sino ang vice niya. Kasi automatic siya ang presidente. Ay maganda mga kababayan kung tayo ang maging security sa kanya. Pasib ang lahat. Sandali guys.
Huwag mo nang madaliin guys. Tayo po mababa lang pinag-aralan. Hindi guys. Hindi sa ganun nga mababa ang pinag-aralan. Ang importante, marunong ka tumanaw ng utang na loob. Kagaya nila Duterte, Sara, na marunong tumingi ng utang na loob. Hindi kagaya na sa kabilang kampo. Kahit pinalibing pa ang ama nila, nilalamon pa si Duterte. Kinain si Duterte parang ahas si kabilang kampo. Diba? Mga galamay nila, kanya-kanya sila ng diskarte para makakuha ng pera sa gobyerno o pera natin mga taong Pilipino. Di ba tama? Sandali guys. Ini guys, pakinggan mo yung mga sinasabi ko. Totoo yun. Guys, kung di ka maniwala, ikaw, kawawa. Madaling salita. Guys, ituloy mo lang nasimulan. Ipaglaban. Kung may karapatan para paniwalaan yung mga inaapi, mga taong Pilipino, para magtagumpay, ipaglaban. Para nasimula na, ituloy na. Ituloy mo na. Guys, ang sabi ni Duterte, sinabihan yung anak niya, takbo ka ng Presidente, Inday Sara. Para sila makikita kung ano ang pagtulong sa atin sa mababang mamamayan Pilipino. Kagaya sa atin noon. Kakahatuka tayo. Wala tayong inaapi. Marunong tayo kumain ng kamuti. Ay sila, mayaman, kakain ba yung kamuti? Kaya nga, ipakita nyo ang pagkabait ni Sara para maramdaman nila na ang lahat ng tao dito sa atin o hindi tayo gagawa ng masama, basta kabutihan lang sa ating bayan. I-improve natin ang bayan. Build ang trabaho. Sara Duterte, ang butuhan. Kahit kailan. Walang pakundangan. Kahit kanino man, masaya naman. Sa build trabaho. Edukasyon, Sara Duterte pa rin. Sa mga mahihirap na walang pambayad ng tuition fee, Sara pa rin. Yung nakakasakit, may pundo naman ang ospital. Pinunduhan ng Inday Sara. Totoo ba kababayan? Oo. Sama-sama na tayo, mga Pilipino. Iboto natin si Sara Duterte pagka-presidente. Wala kayong mag-alanganin. Ituloy mo na. Sama-sama na tayo. Mga kababayan, gising na. Huwag na kayong tulog-tulogan pa. Hindi kayo matulungan. Please. Isang boto lang ang hiningi, Sara Duterte. Panalo na. Maraming salamat. Enjoy. Mamuhay.